Hindi madali ang desisyon kong umalis ng bansa. May asawa ako, may anak, may pamilyang umaasa sa akin. Pero sa Pilipinas, kahit anong sipag mo, parang kulang pa rin. Kaya pinili kong maging OFW. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Sa airport, mahigpit ang yakap ng asawa ko. Para sa atin to, sabi niya. Naniniwala ako. Buo ang tiwala ko. Hindi ko alam, iyon na pala ang simula ng pagkawasak ng pamilya namin. Sa abroad, walang glamour. Trabaho, tulog, trabaho ulit. Gising ako habang tulog sila. Umiiyak ako habang masaya sila sa video call. Araw-araw akong nagpapadala ng pera. Hindi ako bumibili ng para sa sarili ko. Lahat para sa pamilya. Pagod ako. Pero masaya akong isipin na may inuuwian ako balang araw. Sa una, sweet pa ang mga messages. Miss na miss kita. Ingat ka dyan. Hanggang sa naging busy ako. Mamaya na lang. Hindi na siya sumasagot sa video call. Hindi na nagtatanong kung kumain na ba ako. Pinilit kong intindihin. Baka pagod lang. Baka stress. OFW ka. Kailangan mong magtiwala. Isang gabi, tumawag ako. Paulit-ulit. Walang sagot. Pagkatapos ng ilang oras, nag-reply siya. Sorry, nakatulog. Pero online siya kanina. May post siya. May ngiti. May lugar na hindi ko kilala. Doon unang pumasok ang takot. Yung pakiramdam na may mali, pero ayaw mong paniwalaan. Isang araw, may nag-message sa akin, isang hindi ko kilala. May screenshot. May mga salitang paulit-ulit kong binasa. Mga salitang hindi para sa akin. Mga salitang puno ng lambing. Galing sa asawa ko, parang may pumutok sa dibdib ko. Parang nawalan ng hangin ang mundo. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Tinawagan ko siya agad. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. May iba ka na ba? Tahimik siya. Iyon na ang sagot. Umamin siya. Sabi niya, nagkulang ka kasi. Sobrang layo mo. Hindi niya nakita ang puyat ko. Hindi niya naramdaman ang pagod ko. Sa isang iglap, ako pa ang naging mali. Umuwi ako ng Pilipinas. Walang pasabi. Walang plano. Akala ko may aayos pa. Akala ko may masasagip pa. Pero pagdating ko sa airport, walang naghihintay. Pagdating sa bahay, may mga gamit na hindi na akin. May amoy ng ibang tao. Doon ko naintindihan. Tapos na. Hindi ako naging matapang agad. Umiiyak ako gabi-gabi. Tinanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Hanggang sa may isang nagsabi sa akin, hindi kasalanan ang magsakripisyo. Doon ko unti-unting tinanggap. Masakit, mabagal, pero kinakailangan. Pinili kong tapusin ang relasyon. Hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan kong respetuhin ang sarili ko. Nagtrabaho ulit ako. Nag-ipon. Nag-focus sa sarili at sa anak ko. Hindi ko na hinabol ang taong piniling iwan ako. Hindi lahat ng sakripisyo ay may kapalit. Hindi lahat ng mahal mo ay mananatili. Pero may natutunan ako. Ang tunay na pagmamahal, hindi sinusukat sa layo, kundi sa katapatan. Para sa lahat ng OFW na nakikinig ngayon, huwag kalimutan ang sarili habang binubuhay ang iba. Dahil minsan, ang uuwian mo, ikaw na lang din pala.